So we are back again, guys. Hold up. So today, men, bumili tayo ng iPhone 16 Pro Max 512GB. Okay, kulay puti yung binili natin, guys. Now, ang tanong dito, nung binili ko siya, gamit kong phone is 15 Pro. Okay, ito yung gamit natin. Nakikita nyo to sa live stream ko pagka nag-time check tayo. So, ito naman yung 16 Pro Max. So, kitang-kita nyo, mayroon siyang additional button dito para sa camera. Now, ang tanong, sabi natin sa mga taong gustong bumili, ano yung bago? Ang nakakawindang dito is wala masyadong bago. I mean, kasi depende sa inyo eh. May mga tao na bumibili ng iPhone, din nila ginagamit yung full capacity ng iPhone nila. Now, sa akin, pag tinanong nyo ako, Dogs, nagagamit mo ba yung total capacity ng iPhone mo? Hindi. Almost like sabihin natin 80% lang. Now, madami tao, only 20 to 30, 10% lang nagagamit nila sa total capacity ng iPhone nila. For example, kay AJ, binilhan ko din siya ng iPhone 16 Pro Max. Yung iPhone 15 Pro niya, nagagamit niya ba ng todo? Hindi, 10% lang. Yung 16 Pro Max niya, magagamit niya ba yun ng todo? Hindi, 10% lang kasi babae, anong gagawin ng babae? Picture-picture. Hindi nila i-modify, wala silang picture, kung ano yung maganda, yun na yun. First thing first, papakita natin sa inyo, ito yung 15, okay? 15 Pro. Kung makikita nyo, like I said, yung side button niya dito, sabi natin, shortcut for camera, and in the same time, mako-configure nyo na maayos yung camera nyo. Okay, papakita natin sa inyo. Pipindutin lang natin siya dito. Sorry, mahaba yung kuko, guys. Okay. So, pipindutin lang natin siya, isang click. Bumukas yung camera, right? So, kung gusto natin siyang i-zoom, well, basic din siya, i-click, ilalagay nyo lang yung pala nyo dito, tapos i-zoom nyo na siya. So, mahinang click dito, lalabas yung focal point, exposure, yung zoom, yung camera, and then style, and then yung tone. Sa camera tayo, click, zoom. So, pag walang casing, ang dali niyang i-maneuver. Ayun yung bago dito sa iPhone 16 Pro Max. Hindi siya friendly if ever may casing ka. Super hirap niyang i-maneuver. Now dito, sa iPhone 15 Pro ko, meron tayong dito, shortcut button, which is yung ginagamit ko pag ilalabas ko yung camera, bam, point and shoot ka agad. Okay? Ayun yung isang bago na makikita yung difference talaga. Isa pa sa pagagamdaman yung bago dito is yung fast charging. So, mas mabilis siyang mag-charge ngayon kaysa sa dati kasi nag-accept na siya ng mas malaking wattage pag sa power brick nyo. So, dati kasi hindi. Mas mabilis siya mag-charge tapos mas pinalaki yung battery capacity niya. Now, hindi nila sinabi kung ilan milliamp power yung dinagdag nila. 4 to 5 more video play hours na mas malakas tong 16 Pro Max, which is walang number. So, parang, okay, whatever. Pwede naman nilang gawin yun sa, sa chipset eh. Kasi makakalibrate naman yun sa chipset eh, di ba? Mas bago yung chipset, mas mahina kumonsume ng power kasi nag-upgrade yung technologies niya. So, isa pa yung mapapansin nyo dito, guys, yung bago is yung AI, yung Apple Intelligence, which is hindi pa labas. So, basically, kinuha ko to, wala pa yung Apple Intelligence, which is next month pa yung labas ng Apple Intelligence. Kailangan mo ba yung Apple Intelligence? Kasi ako, kailangan ko pang reply sa email, lahat-lahat. And then, outdated na para sa akin si Siri. Mahilig ako mag-Apple CarPlay. Lagi may ka-meeting habang nagda-drive or nasa loob ng kotse. So, kailangan ko yung AI intelligence. Mas mabilis, mas productive, mas adaptive siya. If ever na 120Hz yung iPhone 16 na normal, pati yung Plus, ayun yung kukunin ko. Hindi ako magpa-Pro Max, to be honest. And then, syempre, mas malaki yung size. Ito, compare natin na. So, meron tayong Asus ROG dito. Okay, there you go. Asus ROG. Okay. Pagtatabi natin sila, kayo na humusga kung sino mas malaki, sino mas maliit. So, para sa akin, guys, mas mahaba si Asus ROG. Yung length si Asus ROG, yung width niya si iPhone 16 Pro Max. Size ng screen nito is 6.7. Size ng screen nito is 6.9. Grabe. Isipin mo mas mahaba to, pero mas malaki screen nito. Ibang klase na gagawa ng iPhone, to be honest. Now, if ever na techie ka naman, ito yung mga mapapansin yung bago, okay? Camera position sa non-Pro, mapapansin nyo yan. So, yung iba kasi parang, okay, yun na yun. Pero if ever na techie kang mapapansin nyo yan. Sa iPhone 15 Pro, syempre ang gamit niya is A17. Tapos sa iPhone 15 na normal is A16. So, dito naman, sa iPhone 16 Pro Max, isang gamit niya is A18 Pro, tapos doon sa non-Pro is A8. I mean, nakakawindang, men. Nakakawindang, pero eto na lang sasabihin ko sa inyo. Mapapansin nyo naman for a techie guy na katulad nyo at katulad ko na ginagamit natin more than 50% capacity ng cellphone natin. 20% to 30% na mas malakas tong si iPhone 16 Pro Max sa iPhone 15 Pro and Pro Max. Okay. So, mas maganda yung camera ngayon ni
iPhone 16 Pro Max. Meron siyang 4K to 120 FPS. So, if ever na gusto nyo mag-vlog na mas maganda yung quality and 4K resolution, gagamit nyo na to. And 120 FPS pag nag-i-slow motion kayo. Super, super quality. I love that. So, makikita nyo dyan yung HD. Pwede natin siyang 60 FPS. Then, pinutin natin 120 FPS. And then, we go 4K, 120 FPS, 24 for European NTC na gustong mag movie making, then 30 FPS, then 60 FPS for the video. Kaya sabihin nyo ng bias ako guys, bakit mas gusto kong Apple product kaysa sa mga Android product. Super compatible niya sa mga game na lalabas niya sa Apple Store niya. Okay. Dito, pagdating dito, yung problema na nakita natin yan is kay Mobile Legends mismo. I think its compatibility kay Mobile Legends to Snapdragon 8 Gen 3. Ayun yung naging problema. But then, in the end of the day, kakabili ko pa lang na ito, compatible na kagad siya kay Mobile Legends at sa mga ibang game na dinownload ko. So, I think for gaming talaga mas the best ang Apple product. Naka-Asus ROG ako guys. Okay, naka-Asus ROG ako. Okay? Ako nagsasabi sa inyo, ano mas maganda pang gaming? Apple product. Pag usapang budget, ibang usapan yon. Okay? It's all about how you can spend your money and afford mo ba. Now, next na mapapansin nyo siya, syempre mas manipis yung bezel niya sa screen. Pinagkasya nila yung 6.9 inches of screen dito. So, super nipis, super ganda. Kitang-kita nyo talaga yung pagbabago sa mga techie dyan. Halata ka agad. Biggest question natin guys. Need ko ba mag-upgrade dogs? Now, if ever naka iPhone 13 ka pababa and may budget ka, go for an upgrade. 100% i-advise ko sa'yo, mag-upgrade ka for iPhone 16 Pro Max or iPhone 16 Pro. Now, if ever naka iPhone 14 ka, non-Pro version, iPhone 14 na normal lang, go for an upgrade, man. To be honest, ang laki ng talon. Ang laki na, promise, ako nagsabi sa inyo, ang laki ng talon for gaming, for photo taking, for video. Makikita mo ang laki ng pagbabago if ever nasa 14 ka. Now, if ever naka 14 Pro ka and gusto mong tumalon sa iPhone 16 na normal, hindi man, nonsense. But if you wanna go for 14 Pro, to tatalon ka sa Pro Max to 16 Pro to 16 Pro Max, man, go. Super ganda. Super ganda talaga. I think it's worth. Hindi ako biased guys. Nakikita nyo may Android phone ako. Meron akong Google Pixel dito. Okay, baka sinasabi nyo bias ka sa Android. Ay, bias ka sa Apple. Men, naka-Google Pixel din ako. Bias ako sa Apple. Men, hindi. Ginagamit ko lahat ng phone ko. And ako nagsabi sa inyo guys, once you go Apple, iPhone, you can never go back. Hindi ka na makapagpalit ng cellphone. Okay? But then ako yung tao mahilig na tech kasi ako guys. Like, I wanted to try all. And hanggang ngayon ginagamit ko yung Asus ROG ko, pang gaming. Yung daily phone ko, yung Google Pixel Fold ko, and then eto para sa lahat ng bagay. We have the 13 mini over here, pang GCash, PayMaya, lahat. Well, hindi naman ako yung nagdadala yung secretary ko. So, now, like I said, kung need mo ba mag-upgrade, eto if ever 15 normal gamit mo, worth it pa rin guys. Worth it. Kunin nyo yung 15 nyo, i-trade nyo sa 16 Pro to 16 Pro Max, worth it yung upgrade. If you are using 15 Pro, 15 Pro Max, worth it ba tumalon sa 16 Pro to 16 Pro Max? No. Bakit? Kasi magkaka-Apple Intelligence din sa 15 Pro at saka 15 Pro Max. So, if ever nakukuha ka, ayaw mo mag-16 Pro Max, go for the 15 Pro Max. But then, if ever na 14 Pro Max below, worth it mag-upgrade to 16 Pro Max. Kasi if ever na 14 Pro pababa kayo guys, hindi nyo ata makukuha yung Apple Intelligence which is super outdated na Siri. To be honest, kailangan na talaga to Apple Intelligence, which is gamit na gamit. Also, guys, gamit na gamit ko Siri. Hindi ko alam sa inyo, baka mamaya hindi nyo pala ginagamit and then naka 14 Pro kayo, hindi nyo ginagamit yung full capacity ng iPhone nyo. Then nonsense talaga na tumalon sa 16 Pro to 16 Pro Max. Dapat gamit na gamit nyo yung full capacity ng cellphone nyo. Ako gamit na gamit ko kasi guys okay. Ang tanong mo sa akin, magagamit ba yung mga feature na bagong labas day to day ni iPhone 16 Pro Max sa day to day life ko? Yes, gamit na gamit ko siya guys. I mean, to be honest, gamit na gamit ko siya. Day 1 pa lang pagkatapos kong bilhin, transfer ko yung mga files ko, bam. The next day, gamit na gamit ko na. But then, ang hinihintay ko talaga yung Apple Intelligence, okay. Pagka lumabas yun, I think, mas mapapadali pa buhay ko.
kaya mong i-trade yung cellphone mo, tapos bumili ka ng iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro Min, 100%, 110% worth yung upgrade. Okay? So, pakialam nyo lang. Ako nagsabi guys, super laking boost na ito sa akin. Sa mga ginagawa ko sa buhay, sa hanap buhay ko. So, yun.